ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga signatories, sharing ng 4% na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang enough freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Sunod kang probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Din kaman nga bahin sa kalibutan na nahatag kami sa katahuran, mayroong aga good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isa namang edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kaliban pa. Aga ko karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is February 6, 2026. Mabyan ini ang 11 sa apatanan ka Biyernes, karon nga bulan sa Pebrero 2026. Sa ginagawa ko po ninyo, tundo balas 9:55 sa mga aga, ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa itong mga sugitan para mati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, subuman sa itong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga, maulanin nga aga sa inyong atanan. Ginatambok naman sa Sabad Ayod nga aga ang kanang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na report sa atin sa nga pagpakalagan pinaagi online. Ang pagpakalagan sa palatuntunan, balita issue kaniban pa. Babatan live sa 585 kHz ang suwan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan as we speak, yara ang ating presidente sa pamantasan ng lungsod ng Manila ukol sa PLM para pangunahan ang groundbreaking ceremony sa College of Allied Health Sciences Building kag para nga maghibat sa inspeksyon sa Ospital ng Manila Medical Center sa Malate City o sa Malate City of Manila. Ang ining bag-ong 5-story PLM College of Allied Health Sciences Building ang iga-develop pinagi sa conversion kag retrofitting sa daan nga Ospital ng Maynila facility. The project aims to strengthen mga biyan sa public medical education and expand access to quality training para sa mga future healthcare professionals, particular na sa estudyante, halin sa mga underserved communities sa Manila. The building will feature modern classrooms, laboratories, simulation rooms, research facilities, and faculty offices, and will house mga programs mga biyan sa medicine, nursing, physical therapy, medical technology, pharmaceutical sciences, and radiology technology. Dugang padari mga biyan ang pasilidad ng ginagauman na sabat sa madugay ng infrastructure needs. Magapasaka sa enrollment capacity dahil magaparami sa hands-on clinical training pinaagi sa mga partnership with public hospital. Gintukod sa itong 1965 kung year 1965, ang PLM is one of the country's premier public universities
na nagatalyan sa mga programa sa engineering, nursing, medicine, accounting, medical technology, subong man sa pharmaceutical sciences, radiologic technology, and other allied disciplines. In line with the City Government of Manila's vision to expand access to higher education, the new facility will serve as an integrated academic and clinical hub for PLM's allied health programs. Following the groundbreaking ceremony, ang Presidente Mabian magapadulong sa OMMC where he leads the turnovers and check duration worth 15 million pesos. Para naman sa President Corazon C. Aquino General Hospital. Igapaydalo naman sa dugang mga inobasyon. Ay nasambit nga hospital Wabian ang makitaan sa Baseco compound sa port area, reinforcing government support for accessible public healthcare services. Bilang kamay naman sa iyang inspeksyon, ang Presidente ang naglibot man sa mga pasilidad, kag subok man sa mga bag-o nga mga gin-introduce sa OMMC, including the mammogram room, MRI room, CT scan, imaging room, and the cardiovascular catheterization laboratory. Highlighting mabiyan sa papel sa ospital bilang major public healthcare provider para sa mga Manileño. He also takes the opportunity to personally check on patients in the pediatric ward. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 12 sa aga. So makitaan sa screen mga biyana ang mensahe ni Mayor Isko Moreno, ang alkalde sa syudad sa Manila. May kangtanan sa sining aktibidad. Ang nauman mga biyan, hindi lamang madugay ang mangin mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. May kangtanan sa siniiyang programa sa aton sining gobyerno. So panibag-o nga building ang nauman sa mga estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, expected to improve the study experience sa naton sining mga estudyante sa nasambit nga syudad, kag subong man magpasaka sa enrollment capacity sa nasambit iyang burutuan. Samtang sa ban panaton nga balita mga biyan, padayon ng gramatayan sa Radyo Pilipinas Iloilo ang epekto sa Bagyo Basyang nga yari na karon sa aton Philippine Area of Responsibility. Posible ni nga maglabay sa area sa Visayas kaya magdala sa mga pag-ulan mga biyan sa madamo nga lugar sa aton nga rehiyon. As we speak mga biyan, pinanag ka mga LGUs na nagsuspende sa klase. Nakip na diri ang Iloilo City kaya pinag ka mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo. Kaga angan-angan aton mga biyan ang posibleng pag-suspend man sa iban pang mga local government units samtang nagapalapit na ang mataas ang bagyo sa aton nga rehiyon. Atip sa mga nagsuspende sa klase mga biyan, ang anong banwa sa probinsya sa Iloilo. Ini ang banwa sa Padilla, Miag-aw, Tigbawan, Dilusena, Dumangas, kag Putotan. Samtang suspendido man ang klase sa tanan nga level sa Pasig City. Inanunsyo ni Mayor Stephen Palmares, suspendido ang klase sa mga pampubliko kag pribado nga burutuan sa syudad. Magluwas sa klase, suspendido man ang parada nga nakaschedule kuntani subong nga aga. Sabay nung nagbarugan ang alkalde sa tanan nga organisasyon, asosasyon kag mga consult nga magdiretso sa City of Pasig Arena para sa opening program sa kapistahan 2026. Samtang sa Bacolod City, suspendido ang klase sa tanan nga level sa eskwelahan kag trabaho sa opisina sa gobyerno sa Bacolod City subong nga Biyernes. Ini bilang pagpanghanda sa posibleng epekto sa shear line kag bagyong basyang sa syudad.
Klaro naman ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga wala na lakip sa work suspension ang mga opisina nga nagahatag sa vital and health services pati na sa preparedness kag disaster response. Giringgan man sa alkalde ang tanan nga eskwelahan nga mag-shift sa modular distance learning o kung maghatag sa mga performance task kag project agon nga masiguro nga malabot gihapon sa mga estudyante ang ila learning competencies. Sa karon nagapabilin gihapon sa red alert status ang Bacolod Emergency Operations Center agon nga masiguro nga ang masugot na pagbantay kag madasig nga pagresponde sa naglaing nga ahensya sang gobyerno. Samtang tinguhan man naton nga balabot sa atong pagpalagad subong iya nga aga ang PGRRMO sa Negros Occidental. Ini agod hibaluon man ang ila sa nga mga monitoring kag pagpanghanda sa ining posible epekto sa bagyong Basyang kag hindugangan pa sa shear line. Kamusta na ang ila sining nga mga preparasyon? Ano ang mga preparar karon sa PDRMO Negros Occidental? Ina ang atong hibaluon sa ligid namang madugay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Mag-check man kita mabiyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo natin sa Pag-asa Iloilo ang mga tanyento sumadlaw sang Biyernes. Kamusta ang monitoring karon sang Pag-asa? Di na wala ang bagyong Basyang. Ina ang atong ibaloon sa atong koneksyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Open natin subong sa aton nga pagpakalagad si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning everyone. Muna ang ating latest weather update sa Estipong at Nasong Biyernes, February 6, 2026. As of 7 a.m. po rin ang aga, ang ginamonitor natin na si Bagyong Basyang, ay gina-estimate natin basta ma-available na dita na ang iya sa Litron ay yara at may coastal water sa Malinono sa Rigao del Norte. May maximum sustainability niya na 65 km per hour with disaster, continuous na up to 90 km per hour. Ang iyong ilan ay west-northwestward at 20 km per hour. So, may harakatang ginasaka ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southern portion of Negros Occidental. Ang mga Kandunin, City of Butalay, Ilog, City of Kabangkalan, Kawayan, Tumibaan, City of Manaynan, Tinagdagan, Isabela, Moses Padilla, La Casoliana, Valladolid, Tulupandan, La Carlota City, San Enrique, Pantagadra, Siligaran. Kapag sa tuwid ng number 1 naman sa Later. Ma'am Lenore? Hello, ma'am. Hatagan na natin ligwa mga biyan ang pagpalayag sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLM, na siyang nagturo, siya yung naging professor sa abogasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami ng naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinakamagaling at pinakamasipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil, sabi, hindi ko na babanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun, hindi yung mga school.
Dito, ang sisipag daw at talagang siniseryoso, dinidibdib na mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi pala hindi medical school. All the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 nalalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyon na ito dahil itong araw na ito sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pangmedisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layo ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiologic technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na huhubugin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notcher at graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ang bagong gusaling ito? Natupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasan. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal. Kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital. Kulang mga healthcare center at healthcare workers sa ating mga bayan. Kaya't bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito pong mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, nandito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo pang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At minsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND, ating mga sundalo, at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 78 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga State University, naglaan din tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang ating mga estudyante.
Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BGH, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni John May, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayong hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin mga hospital. Eto, nandito tayo sa Hospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang Setyembre, naitala ng OMMC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyenteng unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayong magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre ang taong bayan. Sa puntong ito, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyong ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, tinatawagan po natin si Mayor Dumagoso upang tanggapin. Dayagot mabiyan ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan siya sa nga pagpanguna sa groundbreaking ceremony sang tukuron nga 5-story building sa bahin sang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa iya nga mensahe mga biyan gindayo man siyang presidente ang mga estudyante sang PLM kagin pasiguro ang parehong pagsuporta sa gobyerno para sa edukasyon sang mga Manilenyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 sa aga. Balikan natin mabiyan ang atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Ibaloon natin ang latest nga monitoring sang Pag-asa o sa Bagyong Basyang. Ina ginahambal na ni Ma'am Leonor Silvestre ang pila ka mga development karon sa ginabantayan nga Bagyo Basyang. Pwede kita magsala na mention kay ina ni Ma'am Leonor nga ayara na ini sa bahin sang Surigao. Balikan natin si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning and sorry for the interruption kay ina. Ma'am Leonor? Yes, ma'am. Ma'am Leonor, kamusta na ang lakat sang panahon karon? Di inabala ang Bagyong Basyang? Wait lang sir, medyo choppy ang light. Ayun, balikan natin si Ma'am Leonor Silvestre Mabian sa aton sining koneksyon subong iyang aga. Ibaloon natin ang latest nga monitoring sa Pag-asa mga biyan sa lakat sang panahon. Na-mention kayo na nga pila ka mga area sa Negros Occidental ang kabahina sang signal
number 2. Ibalo naton sa subong kay Ma'am Ninoy Silvestre, di na bala ang Bagyo Basyang. Ma'am Ninoy, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Biyernes, February 6, 2026. As of 7 a.m. kaganing aga, ginamonitor natin yung si Tropical Storm Basyang ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay nasa coastal waters of Malimundo, Surigao del Norte. May maximum sustained winds na 65 km per hour near the center, kagkastinas na up to 90 km per hour. Ang iya hulak ay pa-west-northwestward at 20 km per hour. And then may atatang ngayon pasaka ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may southern portion of Negros Occidental. And then signal number 1 naman ang sa may rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Cag, Antique. Kagbase sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Basyang ay magpalapit or posibleng magalan po sa may Bohol kung sa may southern portions of Cebu kag Negros Oriental. And then mag-emerge din sa may Silusi kag magpalapit sa may Cuyo Islands. And then pagkatahakon niya ini ang northern portion of Palawan. So, si Bagyong Basyang will likely remain as tropical storm samtang na-traverse ang Central Visayas Negros Island region, and then further weakening into a tropical depression ay possible subong nga gabi or buwasang kaagahon kag maga-downgrade ini into a low pressure area by Sunday, February 8 kaagahon. And then diri naman sa Western Visayas maga-experience kata sang rains with gusty winds tugas ni tropical storm Basyang. Ang ating wind intensity ay strong nga magahalin sa direction northeast to north, so magadala sa rough coastal water condition. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 6:12 ang aga kag magatunod ini alas 5:55 karon sa gabi. Kag muna ang atong latest weather update. Halin din may Iloilo at Florida Station. Ako si Leonor Silvestre. Madam, magiging salamat. Ma'am Linol, ma'am, pwede mo ma-recap, ma'am, sa aton na ang mga tropical cyclone wind signal na ginpagwa na sa pag-asa? Yes, sir. May tropical cyclone wind signal number 2 ang sa may southern portion kang Negros Occidental. Ang Candoni, City of Tipalay, Ilog, City of Kabangkalan, Kawayan, Hinubaan, City of Himamaylan, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, La Castellana, Valladolid, Pulo Pandan, La Carlota City, San Enrique, Pontevedra, tapos then Hinigaran. Then signal number 1 ang the rest of Negros Occidental, province of Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Cag, Antique. Ma'am Linol, may tendency pa, ma'am, nga magsaka to signal number 2 ang mga probinsya sa Western Visayas? Yes, sir. Wala man natin na ganadula ang possibility nga magsaka pa into aton nga wind signal, ang tapos wind signal natin into number 2 if pagka-cross niya diri sa may Negros Island region ining Bagyong Basyang ay ma-retain niya ang tropical storm category, sir. Sa subong, ma'am, no, kung aton sining nga tanawon ang sitwasyon do hindi pa tanto kabaskog ang ulan kag hangin, mga when most likely, ma'am Leonor, ma-experiencehan diri sa Panay ang ining mabaskog nga ulan kaangay sa iban nga lugar sa pungsod? Well, possible, sir, sa may sir, maka-experience ka sa grabe ng pag-ulan para sa bagay, sir. Kaya mo nga time nga lapit na sa atin ng bagyo, sir. Ma'am Leonor, kahapon sa aton man nga pag-interview sa imo, ma'am, na-mention mo nga may mga area nga may ara na sang storm surge advisory. May mga changes diri, ma'am? May bindugang ba na o may nadula sa listahan? Well, base sa atin, sir, nga forecast about sa storm surge advisory, sir, nabilog nga Western Visayas, sir, nasa under sa storm surge warning na possible ang 1 to 2 meter nga height sa balod, sir. Eh si kahapon, ma'am, do limited lang to, ma'am, no, nga mga areas, pero subong, to be clear lang, ma'am, tanan na nga mga areas ng Western Visayas regardless of the provinces kabahin na sang storm surge warning. Yes, sir, hard, sir.
especially sa mga low-lying areas, mga coastal areas natin, maghalang ng dikita. Ma'am, ang grabe nga pagbubuka ulan nga na-mention mo kahapon, do pila to ma'am ka volume ma'am. Inibala ginapananaw nga magasaka pagid subong iyang adlaw. Well, sa Subong, sir, ang forecast natin base sa ating weather advisory number 28, ang province of Iloilo, Antique, Guimaras, ug Negros Occidental posible maka-experience sa 100 to 200 mm of accumulated rainfall, sir. And then sa province of Aklan, sa Capiz, possible ang 50 to 100 mm of accumulated rainfall. Grabe. So sa aton sa mga makuturan, hindi pa sa gihapon safe nga magpalabod, especially ang mga kauturan naton nga may magagmay nga sakayan pandagat. Yes, sir. Sir, maghalo ng kita, especially ang mga gagmay, mga pangsakayan dagat natin. So, kung possible, hindi lang kita magpalawod, sir. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo ma'am nga panugyan sa tanan nga mga nagapamati subong sa tanan nga malabot sa aton sini nga palatuntunan. Ang lang, sir, mag-monitor kita sa aton nga gina-forecast aton nga tropical cyclone bulletin. Naghanda lang kita sa aton mga emergency kit ag mag-evacuate kita if needed, sir. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. Dali abot maabiyan ang latest nga update sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. So, sa aton mga tuturan ha, may yara sa storm surge warning covering all the provinces ng Western Visayas. Dali kadalauman gid na pahimunong anay kita, no? Hindi anay kita maglagaw, especially sa mga kauturan naton. Yara sa coastal areas, kung may matyagan nyo, nagadalag ko na ang balod. Kabay nga hindi nyo pa marisa ng ginobras ng ibang mga netizens somewhere in Luzon. Nasang time nga talagas na ang balod, may ilan iya nga nagpalapit pa sa baybayon para lang nga makakuha sang video for content and monetization. O panundong mo natin tanan ang safety sang kada isa. O anhong tanan ang mga monetization, anhong tanan ang views and likes kung kabuhi na naton ang mabutang sa ital-ital. Padayon gid nga magpasunod ha sa mga panugyan sa aton sini nga mga opisina sa gobyerno, sa aton sini nga mga local DRRM nga naga-monitor karon. Nagkabay idalon taman sa aton sini nga pagpangamuyo ang ilang nga safety, especially nga pila sa ilang mga biyan ha, halin pa sa naglegal tumoy adlaw ang halos kulang na sang tulog para lang masigurado ang safety kag kaluwasan sang tanan. Alas 9:37 sa aga, sa atong pagpanumbalik mga biyan, tiwan natin nga malabot ang atong koneksyon sa Negros Occidental PGRRMC. Agad hibaloon ang ila sini nga pagpanghanda para sa bagyong Basya. Hindi kagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang siyang pila ka pahanumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa atong paghinunanon sa DOST Pag-asa Mabiyan na mention kay ina ni Ma'am Lenore Silvestre nga pila ka mga area sa Negros Occidental ang kabahin na sang signal number 2 kaga nabilin sini ang kabahin sang signal number 1. May kaltanan sini ibalo nato ang pagbanganda karon sa probinsya sang Negros Occidental sa posible epekto sang bagyong Basha. Kaupo naton sa piyak ka linya ang aton nga abyan gikan sa Negros Occidental PGRRMC si Sir Bral Larry Senior. Sir Bral, good morning! Good morning, Sir JP, kag sa tanan mo manda nga tagpalamatit sa Radyo Pilipinas. Sir Bral, foremost, kamusta kamo subong? Kamusta ang sitwasyon dara sa Negros Occidental? Yes, sir, no? So, sa Subong, current weather condition sa Negros Occidental is light to moderate rains na ang ka-experiencehan sa among Subong. Kagtik nga naman kita mga LGUs na conduct na gid siyang preemptive evacuation, Sir JP. And speaking of preemptive evacuation, Sir Bral, ano nga mga lugar dira sa inyong area ang nakatigayo na sa ining preemptive evacuation? As of this reporting time, Sir JP, no, naka-record na kami diri sang 13 na ka mga LGUs na nag-conduct sa preemptive evacuation. Lakip na diri ang Escalante City, San Carlos, Tagay, Imamaylan, Isabela, Ibi Magalona, La Carlota, Subong man sa La Castellana, Calatrava, Tubuso, Hinubahan, Hinigaran, kag Moises Padilla, Sir JP. So, Bral, while we understand na light to moderate pa lang ang mga pag-ulan na experiencehan karon dira sa Negros Occidental, may mga area na, sir, nga gin-report nga ginbaha na bangod sa sining mga pag-ulan. So far, Sir JP, no, as of this reporting time, wala pa kita may na-record ng mga incidents or related incidents relating to Bagyong Basyang, Sir JP. Sa sining masobra ka pulo ka mga LGUs nga nagahiwat sa preemptive evacuation, may estimated number kamo na, sir, kung pila na ang numero sa mga pamilya kada individual nga ginasaylo ana temporarily bangod sa pamahog nga dala sa Bagyong Basyang. So as of 4 a.m. kanina, Sir JP, no, naka-record na kita total of 16 barangays, 399 families, kag more than 1,200 individuals nga hara subong sa aton nga mga evacuation centers. Other than this preemptive evacuation, Sir Bral, kamusta ang iban pa nga pagpanghanda sa inyo sa inyong opisina? Ay anunsan nga sa nagdigad pa nga Pebrero 4 o nang red alert na ang inyo sa iyang opisina. Yes, Sir JP, correct. No? So sa Subong, preposition na kami, nag-deploy na kami, no? 2 ka WASAR teams or water search and rescue teams consisting of 8 personnel, kag isa ka WASAR truck, no? Sa Miara, kita na deploy sa northern part sa Negros Occidental as well man sa southern part, no? Kay para mas lasig ang aton nga augmentation kung may kinahanglanon ng sangbulig nato. This is just an augmentation, sir, no? Bukod sa Euron, nagduga lang ini nga pwersa, may ara na iya sa mga naka-standby mismo ang mga LGUs, pero pananglit na maglala ang sitwasyon, ara na ang atong sining PDRMOs malapit sa ilang mga lugar. Yes, correct, Sir JP. No, actually, naka-preposition naman ang mga rescue assets, equipments, kag personnel sa aton nga mga local DRRMOs, kag ti amo na, no, extra nga bulig, no, kag power para mas mapadali pagid ang operations naton when it comes to worst case scenarios. Sir, may ginabanta bala kamo nga numero nga posible nga maapektuhan kag may ginatutukan gid nga mga kabanwahanan o konsyudad dira sa Negros Occidental bangod sa sining pamahog nga dala sa Bagyong Basyang? Yes, sir, no. So based man sa forecast man ni Pag-asa and no sa guidance man sa aton nga OCD, no, ginabana-bana gid nga sa southern part gid ang pinaka maapektuhan, no, sa flooding and sa landslides pagid as well, sir. So expect naron naton nga mostly gid nga affected population naton is ara gid sa southern Negros, although hindi taman disregard man ang northern Negros kasi based man, no, sa latest advisory man ni Mines and Geosciences Bureau, may ara gid kita sa gyapon susceptible area sa northern part, sir, for landslide
and flooding pagit. Ayun. So, dapat na maghalong man ang tanan ng mga kauturan nato regardless of their area. Kaya hindi na to paktan, kundi ingid magabubo ang mas madamo nga ulan buwas na daw o kuna sa mga inoras nga masunod. Sir Val, ano naman ang inyo sa iyang preparasyon when it comes to relief efforts? Kasi for sure may mga kauturan kita nga nagakinahanglan man sa family food packs after siyang sining mga pagtiner nila no, sa mga evacuation center. Yes sir no. So muna sir ang aton nga aside no sa local nga DSWD nga hikutar no sa aton mga evacuation centers, ang aton provincial DSWD sir nag-prepare naman sa mga food and non-food items kag nagpreparar man ag bulig man preparar no kag naghikot sa aton nga mga evacuation centers para maengkaso nga mag-abot ang tanan naton nga mga IDPs makater gid naton no kag magaan gid sila naton sang komportable man no nga pagtiner sa sulod sang evacuation centers naton. Sir Brian, may ara kada estimated amount kung pila ang valor sa nga naka-preposition na kada naka-ready na kumbaga nga mga family food packs, sleeping kits, hygiene kits nga ginapadala sa aton sining Negros Occidental Provincial Government sa mga maapektuhan ng mga banwa kag syudad. When it comes sir no sa mga sa ano naman sa total number gid wala pa kita sang data no TR sa local offices man naton kag local agencies, pero gin situate Manila sir nga tanan nga apektado is tanan nga affected population sang kada banwa no may nakaalokar gid no para man sa ila. Aside sa preemptive evacuation, kabahin sa mga pagpanghanda sa aton nga mga local government units, sir, ang pagpatuman sa class suspension kag work suspension. For work suspension, sir, may mga listahan kada sa mga LGU nga nagdeklara na sang pagkansela sang trabaho sa ila sinitagsa ka mga opisina. Yes sir, no, may ara na for work suspension sir. Mas na siguro sir kung i-mention ko ang mga wala pa naka-declare sir. Ay, sige sir. So sa Subong as of reporting time sir, no, ang wala naka-declare work suspension is Escalante, Sagay, Pontevedra, Pandan, San Enrique, Oites Padilca, Municipality of Ilog, kag Sipalay. Sir, so ako na lang na wala pa naka-declare no sang suspension diri sa Provincial Government of Negros Occidental. Naka-declare naman kami diri no sang work suspension for government offices. So, by with the number that you have shared with us, magamay na lang ang wala nakasuspend. Therefore, kadamo na gid sa mga LGUs, halos tanan ng LGUs nag-suspend na gid sa trabaho. Yes, correct yun, Sir JP. No? So, ang gina-estimate din natin is around 10 LGUs na lang ang wala pa naka-declare as of this reporting time. How about sir sa class suspension? Tanan ng LGUs nagsuspend na bala sa klase? For suspension of classes naman, Sir JP, no, may ara lang kita isa ka LGU nga wala pa gyapon naka-declare no based man sa local DRR nila kay si Mayor kuno mo pang si Mayor wala pa man ka-declare. Municipality San Enrique, Sir JP mo pa na ang ginahulat man naton nga mag-declare man sila. Ayun, so we only have one for the class suspension, pero sa work suspension sir, mga around 10 pa ang ginahulat-hulat naton nga magdeklara sang work suspension. So, ba siguro ang muna lang gid nga mensahe panugyan sa tanan nga mga Negrense nga nagapamati sa aton sa nga pagpangalagad subong aga. Yes sir, no. So amo lang sa gihapon sir mando no nga aton nga local authorities sang preemptive evacuation to ay patihon ginaton para man sa aton safety. Kag may ara pag mga LGUs nga as of this time ongoing pa sa gihapon ang preemptive evacuation nila no kag dugang taman Sir JP mag-monitor kita sa gihapon sang official weather update paagi man sa official agencies man nato no kag i-add ko man Sir JP ang importance man no sang pag-relocate nga daan no sang aton nga mga kasapatan, mga baboy, karabaw kay may ara mga instances sang mga nagliligad nga mga binagyo na ang mga na-record naton nga casualty is ang isa sa rason is nagbalik no taas ng tubig nagbalik pa no sa ilang nga mga panimalay para rescue
ng mga kasapatan, no? So which is dalagit sila, no, sa current man sang tugbi. So amo na, no, as early as possible relocate na nga daan ng aton nga mga kasapatan man. Ayun, well, we understand nga mga valuable man sa ila kabuhi ang mga kasapatan, pero mas valuable di ang ila mismo nga kabuhi. Kumbaga, hambagay nila ang mga sapat nga ini, pwede tani mabalikan liwat o kung mabalik pinaagi sa pagbakal sa pribagong sapat, pero ang kabuhi naton isa lang. Sir Brian, madamo gid nga salamat sa imo sini nga oras kag impormasyon for your words and works para sa bayan. Salamat gid kag padayon. Thank you, Sir JP. Good morning. There we have it, mga biyan, si Sir Brian Larry Senyor, ang Deputy Chief sa PDRMO Negros Occidental sa ila sining nga preparasyon kag subuman monitoring sa posible halit nga dala sang bagyong Basyang sa Negros Occidental. So may isa na lang ka LGU Municipality of San Enrique nga wala pa nagkasuspende sang klase, and less than 10 or around 10 LGUs naman ang wala pa nagkasuspende sang trabaho for this day o wala Pebrero 6 bilang pagpanghanda sa epekto sa bagyong Basyang. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:49 sa aga, na-mention kay ni Sir Brian ang iya sining panugyan sa mga kauturan naton nga as much as possible i-relocate na ang inyo sining nga mga kasapatan. Bilang kabahin sang typhoon advisory sa aton sining nga mga mangungumag kag mangisda, yari ang pila ka panundom sa aton sining nga Department of Agriculture. Kung posible, i-harvest na ang mga mature crops as soon as possible. Kung hindi galayon nga ma-harvest, make sure na ang mga drainages ang bukas kag mahawan ini sa mga obstruksyon agud nga malikawan ang pagbaha. Sa mga areas naman nga vulnerable sa pagbaha, i-secure ang inyo sining nga mga binhi, planting material kag iban pa nga mga farm inputs sa mas hilway kag proper storage areas. I-relocate man ang farm machinery, equipment kag mga kagamitan sa mas mataas nga lugar. Ikatatlo, mga biyan, siguraduhin nga nakasecure ang animal shelter kag i-relocate ang inyong mga kasapatan sa safe nga area kag i-secure man ang mga bahog kag iban pa nga mga biologics. Sa ato naman nga mga yara sa mga rain-fed areas kag areas with standing crops at early vegetable stages, i-maximize ang harvesting sang rainwater para sa inyo sining nga paggamit sa palaabuton. Samtang sa ibang pagig na balita, panugyan man ang Department of Agriculture na ang sa tion nga may damage sa inyo sining nga mga produksyon o kung mga kasapatan kag sa mga propiedad sa pagbanguna, gilayon nga mag-report sa barangay kag subong man sa City Municipal Agriculture Offices for proper action. Contact the municipality or city agriculturist, provincial agriculturist, provincial veterinarian, and the DANIR o kuna DAWB GRRM Operations Center. Kag para nga mag-monitor sa weather advisory sang Pag-asa. Samtang sa mga kauturan naman nato ng mga mangisda, ang mga fisherfolk communities in areas along the projected path and areas which might be affected by the typhoon are advised na mag-secure sa ila sining mga fish cages, fish pond, as well as fish traps. Ang mga fisherfolk naman ang ginaabisuhan na i-secure man ang ila sining mga fishing boats sa mga mas safe na lugar o kung i-angkurahe ini sa mga sheltered areas. Kag likawan gid ang pagpalagod kung hindi na marami ang sitwasyon. In case of damage sa inyo sining stock and agri-fishery properties, gilayon nga mag-report sa barangay official kag sa City Municipal Agriculture Office for proper action.
nag-aangay sa atong advisory sa mga mangunguma o gilayon gid nga pakig-angot sa mga opisina sa gobyerno kag padayunon ang pag-monitor sa weather advisory sang Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:53 in the morning. Mabel, wala kita sa oras sinabilin sa aton sila nga pagpangalagad. Dari na ginamang kuto ba itong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Pebrero 6, 2026. Again, halong kita tanan. Buligan nato ang atong nakugalingon, buligan nato ang atong pamilya, buligan nato ang atong sining nga mga komunidad, kag buligan man nato ang mga emergency responders ilagi sa pagpabilin nga safe kag pag-ugyon sa tanan nga mga abiso kag panugyan nga ilang nga igahatag sa aton. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:54 in the morning. Sa ngalan ng gidamang sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeff Rubitica sa transmitter. Ako naman ang inyong nalagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo